Magandang araw! Napakainit nga ng panahon ngayon kaya naisipan namin tumambay dito sa itikan ng ate. Dito kasi ay may ginawang swimming pool para sa kanyang anak. Siyempre di naman nag-e-enjoy ang pamangkin ko kapag mag-isa lang siya. Ikaw ba naman maglangoy mag-isa sa ganyang kalaki, di ka maboring. Kaso nga lang ay di rin siya naligo dahil inuubo nga daw siya. Una nga ang mga bata, pinupunuan pa lang pero di na nagpapigil at naligo na. Habang naghihintay mapuno ang swimming pool, naisipan naman ni kuya na maglitsyon daw kami ng itik. Nagpaapoy para paglutuan at siya na rin naglinis ng itik na lulutuin. Nakikita yung tubig na yan, dyan naliligo ang mga alaga nilang itik. Na rin kumukuha ng tubig para panlagay sa swimming pool. O diba, ang tibay ng mga balat namin, di kami nangangate. Eh di sana palagi na kayo lumoblob. Siyempre, joke lang yun. Ang totoo talaga, deep well yan. At eto na nga ang itik na linis na at nilalagyan na ng pampalasa. Kung anong sangkap na nga lang pala ang nandito sa kubo, eh yun na lang ang nilalagay ko. Malayo kasi to sa tindahan kaya nakakatamad ng bumili ng iba pang sangkap. At wala din naman sa plano na magluluto ng ganito kaya hindi na nakapagdala ng iba pang kailangan. Siyempre, wala na tayong arte-arte at malayo tayo sa kabihasnan. Kaya kung anong meron ay yun na lang ang ilagay. Buti na lang ay may tanim na tanglad kaya may dagdag na sangkap. Lalagay ko na nga din sana ang bunga ng sampalok para maging sinigang na lechon. Kaso nga lang baka ipakain sa akin yan lahat. Huy, wag, bahay kay mabundat. Pagkatapos ko nga kuskusan ng paminta, magic sarap at asin, nilagay ko na rin sa loob yung tanglad. Tanglad mula sa bakuran ng ina na siguradong magagalit kapag nakitang kalbo na. At yaan nga ay nagpiga ako ng kalamansi na may konting mantika. Nilagyan ko na rin ng toyo na magsisilbing pangkulay at dagdag na rin pampalasa. Yan kasi ang ipapahid natin sa niluluto nating lechong itik. Kaya pala may mantika ay para maging crispy yung balat. At yung kalamansi naman ay pantanggal ng lansa. Nagpresenta nga si Jairon na siya daw ang mag-iikot dahil nilalamig na siya. Ang sabi ko naman ay sige, pabor. Akala ko naman ay paninindigan nung nawala ang lamig, bumalik na rin sa swimming pool at iniwanan ako dito. Hanggang umpisa lang pala. So ayan nga yung itik, kapag nakikita kong natutuyo na ay pinapahiran ko nung ginawa kong pampahid. Paulit-ulit lang yung ginagawa ko hanggang sa maluto. At eto nga dito sa part na to ay malapit ng maluto. Kaya nagpakuha na ako ng dahon ng saging at doon na lang kami kakain. Halos mga bata lang din naman kasi ang mga kasama namin nagpunta dito. At bigla kong naalala, wala pa nga pala kaming sinaing. Yung tipong luto na yung ulam pero wala ka pa palang kanin. Inutusan ko kasi yung pamangkin ko kanina na magsaing pero nautusan din pala siya ng tito niya. May pinakuha nga daw sa kanya sa bahay at medyo malayo nga yun dito. At kaya ayun hindi siya nakapagsaing. At buti na lang ay hindi nakakaramdam ng gutom yung mga kasama ko. At nag-e-enjoy naman sila sa paliligo. Pati nga yung bulilot ko ay tuwang-tuwa. Medyo malamig nga lang din yung tubig kaya agad ka talagang lalamigin. Kaya kapag nilalamig yung mga bata ay lumalapit lang sila sa niluluto namin para magpainit. At habang patagal nga ng patagal ay nadadagdagan yung mga batang kasama namin. Kaya sabi ko hindi kasya sa amin yung dalawang itik na niluto namin dahil hindi naman talaga kalakihan. Pero sabi ng kuya ko kasya daw yan at magkurutan na lang. Kaya ayan naghain na ako at tinawag ko na sila para kumain. At ako'y nagugutom na at natatakam na rin. Huwag na lang pansinin ang ulo at paa ng itik at malinis naman yan. So tara, kainan na tayo! Wow, sarap. Sarap. Mainit pa. Voice record. Edit mo pa yun, Nina? Kailan mo ipopost? At ayun lang po. Thank you for watching. Bye! God bless!